Good morning, guys. So, today is April 14, Sunday. Ang weather natin ngayon dito sa British Columbia is plus 13 tayo ngayon at napaka-sunny, guys. So, kung makikita nyo sa likod ko, ang taas ng sikat ng araw. So, ang dami na namang nasa labas, sinasamantala ang magandang weather, right? So, marami ang nagbabike, naglalakad, nagja-jogging. So, kaninang umaga, hinatid namin yung aking misis kasi meron siyang work ngayon. So, start na naman ang work niya, no? So, shoutout sa napakasipag kong wife, no? Na Sunday ngayon pero whole day na merong work, no? So she is working as a professor, no? Sa isang university dito sa Canada, dito sa British Columbia. So today, guys, ang i-share ko sa inyo is yung ano ba yung work ko dito sa Canada. And also, before that, ano yung work ko sa Pilipinas, no? Match ba? Or nagkaiba ba? Or pumasok ba ako ng ibang field bago ko makuha yung work ko? So, sasagutin natin yan for today. So let's start with, ano ba yung work ko sa Pilipinas, no? So, ang work ko sa Philippines before ako magpunta dito is I am a senior database administrator sa Philippines, no? So, DBA. So, what is a DBA, no? Ano ba yung work niya? Ano ba yung ginagawa ko? So, para ano na lang, simplihan na lang natin is, kami ang nagmamanage ng lahat ng data na pinapasok ng users or ng application. Let's say si Facebook, pag gumamit kayo ng Facebook, let's say nag-My Day kayo, nag-post kayo ng pictures or meron kayong nilagay na status, no? So, kapag nasisave yan sa isang server, which is yung database, right? Para pag inopen nyo ulit, the next day or the other day, nandun pa rin, di ba? So, kami ang nagmamanage nung mga data na yan. So, from installation, security, backup and restore, yung mga ganung bagay. So, yun ang task and work ko sa Philippines. Especially, ang technology namin is Oracle and MS SQL. So, yun ang aking forte, guys. Maraming type ng database, pero yun yung forte ko ngayon, no? So, yun yung work ko sa Pilipinas, right? So, pagdating ko dito sa Canada, meron na akong kumbaga nakaset na sa sarili ko, nakukunin ko rin kung ano yung ginagawa ko sa Pilipinas. Siguro halos naman tayo lahat, guys, gusto nating ma-practice kung ano yung ginagawa natin sa Philippines, 'di ba? Kung nurse ka, syempre naman gusto mo rito nurse din, or kung doktor ka, engineer or IT na katulad ko, gusto rin natin na yun din yung maging work natin. At guys, napaka-in-demand at maganda ang sweldo ng mga ganong jobs dito. Or kahit saang country, guys, no? So, napaka-in-demand nila. Kasi, sabi ko nga, no, kasi nagtuturo din ako sa Philippines, no? Sabi ko nga dun sa aking mga students na nasa IT field din, sinasabi ko sa kanila na napakaswerte nyo at napaka-in-demand nung kinukuha nyong course. At merong nagtanong nga sa akin na mabilis daw ba makahanap ng work ang isang IT graduate. And sagot ko lang dyan, guys, is like this. Maglakad kayo or magpunta kayo sa isang major city, like for example, Makati or BGC na napakadaming companies na nandun. Pumunta kayo doon at i-check nyo at maghanap kayo ng isang company, kahit isa lang, na walang IT department. Di ba parang napaka-imposible nun, di ba? Kasi ngayon, na talagang kailangan na natin ng technology sa business, imposibleng walang IT department yan. So, hindi kayo mawawala ng trabaho kung nakapagtapos kayo sa ganung field. Right? So now, dito sa Canada, right? Kung mapapanood nyo sa sa mga ibang video, sa mga ibang vlogger, di ba? Talagang nahihirapan sila maghanap ng trabaho.
'di ba? Kaya nung ako din, nung nasa Pilipinas pa ako at nagre-research ako about Canada, ang mga nakikita ko talaga ng mga, mostly din, mga Filipino, ang sinasabi is, kahit na anong trabaho kunin mo na, 'di ba? Huwag kang mapili, basta kung ano yung dumating, kunin mo na, right? Pero kasi ang question guys, anong klaseng trabaho, right? Again, I have nothing against yung mga blue collar job. Magandang trabaho 'yan, matino, marangal na work, 'di ba? Wala akong proud ako sa mga tao na may mga ganyang trabaho. At kahit ano namang work white, blue, basta mahal mo yung work mo, yun ang pinaka-importante, di ba? So mahirap bang makapasok dito or imposible ba? Kasi for sure 'yan, makikita nyo sa iba na merong isa or more than na magsasabi sa inyo na mahirap makapasok dito pag wala kang Canadian experience. Right? Well, totoo yan in some cases. Based on my research lang based on my own research at yung based din sa opinion ko lang, di ba? Kasi nagkakatalo yan kung anong klaseng skill set, di ba? Meron silang tinatawag na regulated jobs. Ano ba yun? Di ba? Ang regulated jobs, guys, is yung skill set mo is depende sa standard ng country na pupuntahan mo. For example, nurse ka sa Pilipinas, di ba? Kaya hindi ka makapag-nurse agad dito sa Canada kasi iba yung set of standards ng Canada versus Philippines. Kaya para ma-practice mo yung pagiging nurse dito, kailangan mo ring mag-upgrade, di ba? Yan yung ikinalulungkot ng mga ibang pumupunta dito, lalo na yung mga hindi nagre-research guys na expected nila nurse sila sa Pilipinas, pagkarating dito nurse din, or doktor sila sa Pilipinas, doktor din dito, di ba? Well, hindi imposible, pero kailangan mo mag-upgrade. Yung iba nga, kailangan pa mag-take ng mga exams, a very good example guys is yung aming family doctor, no? Yung family doctor namin guys, kung pagkakatanda ko, nag-aral siya dito ng mga 8 or 5 years yata kung hindi ako nagkakamali. Doktor na siya sa Pilipinas nag-aral pa rin siya dito at nag-take ng mga exams para ma-practice niya yung pagiging doktor. So nakadepende pa rin sa inyo guys kung gaano nyo kagusto yung work nyo. At kung gaano nyo kagusto na gawin din yun at i-practice din yun dito. Right? Pero hindi imposible. Now, going back sa pagiging IT, right? Kami, guys, kung ano yung ginagawa ko sa Pilipinas, ano yung mga tools na ginagamit ko sa Pilipinas, is pareho lang din dito sa Canada or kahit saang parte ng mundo. Pareho lang ng programming language. Let's say, on my part, SQL language. Kung ano yung ginagamit ko sa Pilipinas, yun din ang ginagamit ko dito sa Canada. So, hindi ko na kailangan mag-exam. Hindi ko na kailangan mag-upgrade. Or, di ba, yung mga ganung bagay na sinabi ko about other regulated jobs. Kaya, nung na-research ko yon, tinarget ko talaga guys na yon ang unang maging trabaho ko talaga dito, 'di ba? Hindi sa maselan ako or whatsoever, 'di ba? Pero ginusto ko lang talaga at naniniwala ako sa sarili ko at sa skill set ko na kaya ko ring i-prove sa mga employer dito sa Canada na kaya ko mag-perform kasi nga tested ko naman na yung sarili ko sa Philippines, guys. International din naman yung mga client namin 'di ba? So, bakit hindi ko kayang gawin yun dito? So, ang sagot, yes, kaya. Diba? So, yung work ko sa Pilipinas, yun din ang naging work ko dito sa Canada. I'm also a database administrator here in British Columbia in a Crown Corporation, meaning funded and governed by the government of BC. Right? So, mahirap ba? Mahirap ba makapasok? Again, depende yan sa inyo guys. Depende kung paano nyo ipapaliwanag yung sarili nyo during the interview. Kasi guys,
magre-rely din naman yan sa resume nyo eh. 'Di ba? At saka sa interview. Right? Nahirapan ako? Yes. Kasi guys, to tell you honestly kasi sa Philippines, 'di ba? Mahirap makapasok pag fresh grad ka eh. Pero after that, pag nakapasok ka na at meron ka ng tenure at meron ka ng history of work, for me, madali na lang eh. Kasi lumipat din ako ng ibang company sa Philippines and hindi naman ako ganun na nahirapan, no? Kasi nga meron na akong history, meron na akong experience, 'di ba? So, syempre kasi yung bagong company na kukuha sa'yo, dun lang din naman magre-rely based din sa performance mo dun sa previous company mo, 'di ba? And of course, on how you will explain yourself kapag sa oras na ng interview. So, ganun din dito guys. Yun lang. Yung, to tell you honestly, mga 10 or 15, kung hindi ako nagkakamali, 15 companies ang nag-turn down sa akin guys dito. Big IT companies turn me down here in Canada. Kasi guys, ang nangyari kasi noon guys, tinuring nila ako as, as level 0 talaga. Kahit na meron akong experience sa Philippines, mahabang process yung nangyari sa akin. Pero okay lang because I learned something on it, 'di ba? Kasi nga nag-focus sila more on theoretical, 'di ba? Yun ang weakness ko guys 'di ba? But I recognize my weakness at nag-improve ako, 'di ba? Siguro yung mga pang-5 beses or pang-6 or 7 na nato-turn down ako, inanalyze ko na saan ako nagkukulang, no? Sa ano yung kailangan kong i-improve kasi I know that I have the skill set, pero ba't hindi ako nakukuha, 'di ba? So, nag-review ako, inanalyze ko ulit yung mga terms and everything na madalas itinatanong, 'di ba? Sa interview. And yun. So, doon ako nakuha. And guys, diskarte. Kasi guys, ang diskarte ko, even sa Philippines pa ako noon, no, na let's say meron akong target na company, right? Meron akong isang gustong company. And then, nag-apply ako, no? Tapos wala pang vacant slot. Alam nyo guys, kumukuha ako ng kinda related. Halimbawa, kung IT, kung ang gusto kong pasukan is sa database pero wala silang opening, papasok muna ako sa software engineering or sa pagiging help desk, di ba? Why? Kasi guys, may edge na ako pag nandun na ako sa loob ng company. Pwede ko nang makausap ng HR. Ako na yung unang nandoon pag nangailangan sila nung gusto kong posisyon. So guys, normally yan sa mga company, pag nag-hiring, inuuna internal muna 'di ba? Kumbaga mag-posting yan sa loob ng company, meron bang gustong lumipat, ganyan, no? So, sila yung una nakakaalam at pag wala, tsaka sila nagpo-post for external, 'di ba? Ganun din yung nangyari sa akin dito sa company ko ngayon, guys. So, kinda diskarte na din, no? Kasi ang nangyari, guys, so nag-open sila ng DBA position. So, nag-interview. Tapos, ang tagal nun, guys. Siguro, after the panel interview and the technical, umabot pa ng 1 buwan. Wala akong naririnig, guys. So, kala ko nga talaga wala na no? Tapos, after 1 month and 2 weeks, I think, tumawag sa akin na sabi nga, nasama naman tayo sa list, no, na pinagpilian. Ang problema, may senior pa sa akin na nakuha. Kaya hindi ako na-consider. Pero that's okay, no? So, dahil gustong-gusto ko yung company because it is a government, di ba? At alam ko na makakatulong yon sa papers ko dito sa Canada. Nakipag-network ako dun sa mga nag-interview sa akin. Hinanap ko sa LinkedIn, even in Facebook, di ba? At nakipag-connect ako sa kanila sa LinkedIn, no? Na sabi ko, I am willing to try again kung magkakaroon ulit ng opportunity, no? So, lagi ko silang
kinukumusta, 'di ba? Kahit na hindi ako natanggap, guys. So, tapos nun, parang a few months, 1 or 2, nag-message sa akin yung service lead na nakakausap ko sa LinkedIn na sabi niya, magkakaroon sila ng opening but a lower position na normally ibinibigay nila guys sa mga co-op, meaning sa mga nag-i-intern dito. So sabi ko, yes, 'di ba? Yes agad kasi nasa loob na ako, guys, 'di ba? So nag-start ako as intern, guys, na supposed to be pang student 'yon eh. Pero dahil siguro nagustuhan din na rin ako nung boss ko ngayon, binigyan niya ako ng chance, 'di ba? Tsaka it makes sense eh na bakit ka pa kukuha din ng intern kung meron namang mas skilled, which is me, 'di ba? Compare sa isang student, di susugal na ako dun sa may skill at nakausap naman na niya ako kahit papaano, 'di ba? So medyo nagkapalagayan na rin kami ng loob, 'di ba? So in short, nakuha ko, guys, as associate database administrator, right? So nag-start na ako doon, no? Tapos in less than 2 months, guys, yung isa sa mga kasama ko na DBA din nag-resign, 'di ba? Take note, guys, 6 months lang ang contract ko sa kanila, guys. 6 months lang. And then after that, hindi ko na alam kung ano mangyayari, 'di ba? Pero dahil may nag-resign, 'di ba? Yung sinabi ko sa inyo na internal muna 'yan bago sila kukuha ng external. Ako yung nakuha, nakapalit as a full-time database administrator, right? So, diskarte din, guys. So, imposible ba na makakuha ng IT din na job? Hindi, 'di ba? Kasi sabi ko nga, kung ano yung gamit natin sa Pilipinas, yun din ang gamit namin dito. Right? So, it's about how you will sell yourself. Sell, meaning how you will prove yourself based on the papers that you submitted. Yung resume mo, 'di ba? Kasi kung nag-submit ka ng mga things na alam mo sa resume mo at during the interview hindi mo ma-explain ng maayos kung paano siya gawin or paano siya nagwo-work, so meron ng disconnect, right? So, at ang maganda pa nun, guys, halos lahat, hindi naman siguro lahat, no? Based lang sa alam ko, halos lahat ng province dito sa Canada may tech program ang PNP or yung Provincial Nominee Program. So, meron silang tech program. Yun din ang ginamit ko para ma-PR kami in less than 2 years, guys. Because of the BC PNP Tech Program. Yun yung ino-offer ng province as assistance sa mga skilled worker na katulad ko na ang linya ng trabaho is nasa IT field or engineering. Yan. So, at dahil din, siguro, nakatulong din kahit papaano dahil Crown Corporation nga yung company ko or run by the government, and also they support, employees na nasa work permit para maging permanent resident sila dito. Sila rin, guys, yung tumulong sa akin, no? Kasi, guys, pag nag-submit ka ng PNP, 80% of the documentation galing yan sa employer mo eh. So pag hindi ka sinuportahan ng employer mo, wala mangyayari sa papers mo, guys. Hindi magmo-move, right? So luckily for me, 'di ba? Sinuportahan ako ng company na invite agad ako sa PNP, and then after that sinubmit na for permanent residency. So, yun yung naging journey ko dito, no? And sabi ko nga, na PR din kami dahil dun sa work ko. Nag-start kami as a student permit, yung wife ko, at ako naman is open work permit. And dahil din sa work ko, nakuha namin yung permanent resident namin dito sa tulong na rin ng BCP and PTech program. So, i-advise ko ba sa mga IT na mga kababayan natin sa Pilipinas na magpunta dito? Yes! Yes, of course. Kasi nga, sabi ko, merong program ang Canada para sa mga IT skilled worker like me. Di ba? So, bakit hindi natin yun
gamitin, right? Pero of course, again guys, do your own research pa rin, 'di ba? Depende pa rin 'yan sa pupuntahan nyo na province at depende pa rin sa skill set nyo at kung paano nyo i-present yung sarili nyo. Pero again guys, kung kaya ko, bakit hindi nyo kaya, 'di ba? So, yun lang guys, kung meron kayong mga questions about sa IT or sa pag-apply dito and everything, as long as kaya kong sagutin, why not guys? Hindi po ako expert, pero based on my own experience, I will try to answer your questions kung meron man. Okay? Maraming salamat again guys. So, peace.